Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na, binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po'y naroroon noong pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Amy Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, nagingis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan. Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangisngisan, nangisngisan. Yung pala, minasama yun ni First Lady. Bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa sakin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa inyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi magiging presidente ang iyong esposo kung hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya'y tumakbo ng presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ni PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon. At pinagbigyan naman siya ni VP Sara. At wag naman sanang magkaroon tayo ng amnesia dahil noong mga panahon na yon, lahat ng survey nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Speaker. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na eleksyon pa lang, nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta. At anong sinabi nyo doon sa text na yon? Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi nyo alam, napadala niya yung text na yan kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. At yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Sa totoo lang po, bagamat ang strategiya ni Senator Amy nung pinagsama niya yung dalawa sa unit team ay sa inyo ang norte, ang south ay sa mga Duterte, mas malaki po yung baluarte ng mga Duterte kasi hindi lang po Mindanao, kundi kasama rin po ang Visayan speaking na Cebuano speaking sa Visaya. Ibig sabihin, ang hindi lang kasama sa baluarte talaga ng mga Duterte, yung mga Ilonggo speaking area. Kayo po, ang inyong baluarte, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Hindi nyo po maaangkin ang Pangasinan, hindi nyo rin maaangkin ang Central Luzon at lalong-lalong hindi naman ang Southern Tagalog. No? So kung tutuusin, mas malaking boto ang naibigay ni Inday Sara sa inyo kesa dun sa botong nakuha ni Inday Sara dyan po sa Region 1. Dahil si Inday Sara po buong Mindanao at yung Visayan-speaking area ng Visayas, Cebuano-speaking area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay VP Sara?
Tignan nyo naman po si VP Sara. Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, ang tinawag na mass murderer sa United Nations pa, habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya, bagamat alam ko sa kanyang saloobin, marami silang hindi pinagkakasunduan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa issue ng teroristang CPP, NPA at ang Pistox. Pero sa mga mainit na usapin gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng Presidente bilang Chief Architect ng Foreign Policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsang-ayon sa Peace Talks, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sara laban kay Presidente Bongbong Marcos.